Yung mga pastor na maliliit lang yung tinatanggap, sinusuportahan po yan nila. At isinama po ako doon. Nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang. Buti pa yung iba, maliit yung tinatanggap. Siguro sinabihan siya ni Lord, uy, isama mo yan si pastor, walang allowance yan buong taong 2024. Tested and proven, we can never outgive God. Ano ba sunod dito sa manuscript? Dumating na po nung Webes. So ang challenge po mga kapatid, let us consecrate ourselves to the Lord today. Ngayon po, consecrate natin mga sarili natin. This is about our devotion, our commitment, and sacrifice. Sacrifice po. Ibigay po natin ang ating best free will offering kay Lord. No? Hayaan natin si Lord ang mangusap sa atin ngayong araw. Kung ilan ba ang i-commit natin sa Kanya. Hayaan natin si Lord ang mag-convict sa atin kung ilang box ang ipipledge natin. Tandaan natin, quality ang hinahanap ni Lord. Yung best, kahit 7 pesos lang yan na ibigay mo sa lote ni Lord. Kung yan ang yung best, God will be blessed and God will bless you in return. So, ang challenge starting today, ngayon na po mismo. Open na po ang project natin. May nauna na kagabi, 3. So, gusto po, dun po sa mga gustong mag-pledge, dun po sa mga nanonood natin, ng mga membro sa abroad, mga nanonood online, open na po ang ating project. Baka gusto nyo mag-pledge. Okay? So, wag po tayo matakot. Kung ilan po ipipledge. 2 years po. 2 taon. No? 2 years po yan. So, alam ko, marami po tayong mga priorities sa buhay. Alam mo, meron ko tayong mga priorities. Alam ko, may mga priorities din kayo sa buhay nyo. No? Na dapat unahin. Pero gusto ni Lord, siya ang pinaka-priority. Siya ang top. Kung may priority ka, mas priority si Lord. Okay. So marami tayong priority, pero kung ipaprioritize natin si Lord, sabi pa sa Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. Napakaganda. So, doon po sa gustong mag-pledge, nandito na po yung yellow bond paper natin, sticker. Humingi lang kayo, pirmahan nyo, at ididikit natin kung saan nyo po gustong idikit mamaya pagtapos ng simba. Okay. Punta po tayo sa last part na to. The need, the challenge, syempre, merong sunod. Anong last? The response. Grabe yung response ng mga anak ng Diyos dito sa binasa natin. So, generosity po ang pinag-uusapan dito. Yung response na pinakita ng mga anak ng Diyos is generosity. Tingnan po natin yung ginawa nila. Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng sambayanan, ang mga pinuno ng mga lipi, mga pinuno ng mga hukbo, at mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay. At ang natipon para sa gawaing templo ay 175,000 kilong ginto, 350,000 kilong pilak, 633,000 kilong tanso, and 3,500,000 kilong bakal. Ipinagkaloob nila ang kanilang mahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh na nasa pamamahala ni Jehel na mula sa angka ni Gerson. Masayang masaya ang mga tao sa kanilang kusang loob na paghahandog kay Yahweh, at labis ding itong ikitinawa ng Haring David. Grabe yung response. Grabe yung response. 175 tons of gold. Tinignan ko sa internet, magkano presyo ng 1 kilong ginto? 3 million. 3 million. At least, ang nalikom nila,
175 tons. So 3 million times 10,000 times 175, 5 trillion, 250 billion. Ginto pa lang. Wala pang kasama, hindi pa kasama yung silver, bronze, iron, precious stones. Ito ang ibinigay ng mga anak ng Diyos matapos nila makita at marinig ang challenge ni David. Unang-una, ang mga anak ng Diyos ay nagbigay ng merong humble heart. Ito po yung pinaka-importante, yung attitude sa pagbibigay. Wala po tayong ibang motivation, wala po tayong ibang purpose sa pagbibigay, kundi para sa glory ni Lord. For God's glory. Humble heart. And pangalawa po, ang mga anak ng Diyos nagbigay ng merong joyful heart. Masayang masaya. Masaya silang nagbigay, hindi sila napilitan. Dahil para sa kanila ang pagbibigay ay hindi obligation. It is a privilege. So kung meron po tayong ganong klaseng pag-iisip na pribilehyo, napakasaya magbigay. Napakasaya. At lastly, ang mga anak ng Diyos ay nagbigay ng merong generous heart. Nagbigay ng walang pag-iimbot, walang paghihinayang. Nagbigay sila ng mas malaki pa sa expected sa kanila. In short, nagbigay sacrificially. Sacrifice. So mga kapatid, Lote at 40, together we can. Waiting po si Lord sa response natin. So magbigay po tayo ng merong humble heart, merong joyful heart, and merong generous heart. Give God your best, and God will bless the rest. In conclusion, last na po ito, story muna tayo, storytelling. Meron tayong isang simbahan sa Zamboanga. Alliance Church, atin to. In-story sa akin to ng father ko kasi siya po yung national coordinator ng prayer sa buong Kamakop. So, naka-visit siya one time sa prayer meeting ng simbahang ito sa Zamboanga. One time, sa prayer meeting nila, isa sa mga prayer requests ay pondo para sa kanilang construction. Sabi ng leader, please pray. Yung construction natin hanggang this week na lang. Wala na po tayong pondo. Mag-pray tayo. So nag-pray yung mga members. Mga ilang minuto, bumalik yung leader. Sabi ng leader, praise the Lord. Sinagot na ni Lord yung prayer natin. Merong isang member nag-donate 1 million. Grabe. Pray tayo na meron ding hipuin si Lord dito na magbibigay ng 1 million. Yan imposible. Kasi pag si Lord ang kikilos, posible lahat. Pag si Lord ang kumilos. So, ipag-pray natin mga kapatid, ang project na ito, at siyempre, suportahan din. Lote at 40, together we can. Happy New Year. Good morning po sa ating lahat.